Detalye sa kasong plunder na kinakaharap ngayon ni Angelica de la Cruz. Actress turned politician na si Angelica de la Cruz nag-react na sa kasong plunder na kinakaharap niya. Ito ang buong istorya. Binasag na ng actress turned politician na si Angelica de la Cruz ang kanyang katahimikan matapos na pinag-usapan ang kasong kinakaharap niya ngayon na plunder. Sa isyong ito ay nasa hindi bababa umano sa 70 million pesos ang pandarambong niya sa kaban ng Barangay Longos, Malabon City. Resulta ito sa isinampang kaso laban sa kanya ngayon. Base ito sa kasong isinampa ng isang botante na nagngangalang Arman Ramos laban na sa kanya. Maliban sa plunder case ay may hiwalay pa na 62 counts of malversation of funds, 18 counts of failure to render accounts, illegal use of public funds, at 64 counts ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang isinampa laban sa kanya. Kalakip pa sa kinakaharap niya ang kasong administratibo na inihain laban sa kanya. Ang kasong kinakaharap niya ay may kaugnayan di umano sa pagiging pabaya niyang kapitana sa kanilang barangay. Itinuturo rin na problema ang mga unofficial leave niya at ilang hindi otorisadong pagsumitin niya ng mga kaukulang tungkulin sa kanyang kapatid na siyang barangay kagawad din sa kanilang lugar. Ang kanyang kapatid na si Eric de la Cruz ay sinampahan din ng reklamong grave misconduct. Kabilang rin sa sinampahan ng kaso ang kanyang barangay treasurer. Kinakaharap naman ng kanyang barangay treasurer ang kasong failure to render accounts. Dahil sa patong-patong na kasong isinampa laban kay Angelica ngayon, nagbigay na siya ng kanyang reaksyon. Sa pamamagitan ng post niya sa Facebook nitong April 28 araw ng Lunes. Inilarawan niyang hindi umano makatarungan ang nanghabla sa kanya. Aniya, grabe talaga ang politics pag hindi nila nakuha ang gusto nila sa siraan, next step, kakasuhan ka naman nila. Ay baka sa susunod niyan, ipapatay niyo ako. Kasalukuyan siyang tumatakbong vice-alkalde ng Malabon City at siya rin incumbent barangay captain ng Longos, Malabon. Inilarawan niya na napakadumi talaga ng politika. Hindi naman din ito bago sa mundo ng politika na magkaroon ng siraan at mas malala pa ang manghablas sa kalaban. Idiniin pa niya na dahil sa paninira sa kanya ngayon, hindi na rin malabo ang posibilidad na gawin ng kanyang mga kalaban ang mas malala pa. Inalmahan niya ito sa pamamagitan ng post at hindi naman mataas ang nilabas niyang reaksyon, ngunit pansin naman ng mga supporters niya na nakakabahala ang ganitong bagay. Ilan sa komento ng mga netizens, baka fabricated lamang lahat ng kasong isinampa. Gagawa talaga sila ng hindi tama, makapanira lang. Pera at kapangyarihan, yan ang dahilan, hindi naman yan bago. Mga bayaran yan sila kaya ganun na lang nila siraan yung taong matino. Ganun talaga pag malakas ang kalaban, sinisiraan na lamang. Nako, mag-ingat po kayo. Marami ang nabahala ngunit giit ng mga supporters niya na mukhang paninira lamang talaga ang nais at sirain ang reputasyon niya sa kanilang lugar. Samantalang malaking question naman para sa ilan ang kalaking pera na umabot pa umano ng milyones. Nasa barangay lamang daw ito at kung totoo man ang pandarambong niya ay bakit ganun kalaki ang halaga. Sa komento at reaksyon pa ng ibang netizens, 70 million tapos barangay captain lang, laking halaga naman. Sinagot naman ito ng isa pang netizen. The bigger the barangay, the bigger the budget. Kaya nga ang iba kontento sa barangay captain na pwesto kasi tiba-tiba pa din sila. Wala pang masyadong nag-o-audit lalo na pag kamag-anak mo ang lahat ng kasama mo sa barangay. Barangay namin sa probinsya malaki ang sakop. Ang barangay kapitan, every year may bagong sasakyan, properties at bakasyon kasama ang buong pamilya. Partida, siya lang ang may trabaho sa kanila. Grabe, kung totoo ang akusasyon, dapat mapanagot lang, walang artista-artista rito. Hindi na rin daw talaga nakapagtataka kung bakit ganito kagulo at umaabot na sa patayan ang estado ng politika dahil nasa laki umano ng perang pwedeng manakaw galing na sa kaban ng bayan. Ngunit sa isyong ito ni Angelica ay lumabas ang issue sa mismong eleksyon pa, kaya hindi rin nila maisasantabi na panghahabla lamang ito ng kabilang partido. Kung matatandaan na taong 2014 ay elected siya bilang barangay captain sa Barangay Longos, Malabon City.
Pagdating naman ng 2024 ay nag-file naman siya ng kanyang kandidatura bilang Vice Mayor ng Malabon para na sa 2025 election sa ilalim ng Nationalist People's Coalition. Kasalukuyang nasa termino at posisyon pa siya bilang kapitana ng kanilang barangay. Hindi na rin ito ang unang pagkakataon na nakatanggap siya ng paninira sa politika. Una noong 2013 nang may nagtangka sa kanyang buhay, sa kwento niya noon. Nag-house to house ako, siguro mga 5:30 o 6 ng gabi yon, biglang may sumugod sa akin na tao na may hawak na matulis na bagay. Yung tinutukan na ako na parang sasaksakin na ako, buti na lang may bodyguard ako na binigay ng asawa ko, hinatak nila ako. Pinayo ko kasi baka merong magbaril naman, kaya takot na takot talaga ako. Inamin niya na natakot umano siya dahil iyon ang unang pagkakataon na nakaranas siya ng ganon. Kinuyog naman ng mga tao ang nagtangka sa kanyang buhay. Taong 2022 naman, ibinahagi niya na nakatanggap siya ng pambabanta sa pamamagitan ng letter na ipinadala sa kanya kung saan may kalakip pang 4 na bala ng baril. Nang mga panahong iyon bilang barangay captain sa kanilang lugar ng ilang taon, ikinabigla niya raw talaga na ganito pala kadumi ang politika. Ipinakita pa niya noon sa kanyang post ang larawan ng mga bala ng baril at death threat na natanggap niya sa kanyang post noon. Napakadumi po talaga ng politika sa ating bansa. Yan po ang sulat at bala na pinadala sa XO ng aming barangay na nagsasabi na may 4 daw na susunod at kaya may umiikot na di kilala sa bahay naming magkapatid. Grabe naman kayo kung sino man kayo na gumagawa nito sa amin. Nabahala at natakot din ang kanyang ina sa mga pangyayari at pagbabanta sa buhay ng kanyang anak dahil hindi na rin daw talaga safe ang lugar nila kung saan nagkaroon na rin ng patayan dahil lamang sa politika. Noong 2023 naman ay nagbunyi ang kanilang partido sa landslide win at pinasalamatan pa niya ang mga taong sumuporta sa kanila. Kaya sa patong-patong na kaso laban sa kanya, giit ng mga supporters niya na inggit lamang ang ugat nito. Sa ngayon ay wala pang opisyal na inilabas ang kampo niya kung maghahain din ba sila ng kaso laban na sa naninira sa kanya at kung ano ang aksyon o tugon nila sa isyong ito. Palaisipan naman para sa mga taga-suporta niya kung bakit ganito na lamang kainit ang paninira sa kanya ng kalaban. Noon pa man ay mainit na talaga ang mata nila sa kanya bilang kapitana. Lalo na ngayon na tumakbo na siya sa mataas na posisyon ay mas lalong nag-init pa ang paninira laban sa kanya. Nagpapahiwatig lamang daw ito na puro at klarong walang basihan lamang ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Umaasa naman ang mga supporters niya na hindi totoo ang tungkol dito. Naniniwala umano sila na mabuting tao ito at kapitana ng kanilang barangay. Hiling din nila na mapanagot ang mga taong gumagawa lamang ng issue makapanira lamang. Ano ang masasabi nyo sa patong-patong na kasong plunder na isinampa laban na kay Angelica de la Cruz? Just comment below.